Ayan, good morning sa lahat. Ngayong araw ay samahan niyo ako sa aking kauna-unahang motovlogging adventure. Bibisitahin natin ang Sagada sa Mountain Province. Ang Sagada ay matatagpuan natin sa bulubundukin ng Cordillera. Isa ito sa pinakadinarayong lugar sa Cordillera dahil sa angkin nitong ganda. Mula sa makapigil hiningang Sea of Clouds ng Marlborough Hills, Blue Soil, Bumudok Falls, Lumyang Cave, Sumaging Cave, Hanging Cabins, hanggang sa malamig na klima at marami pang iba. Ayan, good morning sa lahat. Nandito tayo ngayon sa San Jose City sa Nueva Ecija. Kailangan ko na mag full tank ng gas kasi medyo malayo yung ating biyahe ngayong araw. Ngayong araw maglo-long ride tayo papunta sa Sagada sa Mountain Province. Para sa kabuuan ng ating ride mula dito sa Nueva Ecija, kailangan natin tumawid sa probinsya ng Nueva Vizcaya, sa probinsya ng Ifugao at Mountain Province para makarating sa bayan ng Sagada. Diretso papunta Pangasinan yun na mga kaliwa papunta sa Cabanatuan. Ito yung Banawe. Siya nga pala, nag-ride out ako 5:40 ng umaga. More or less mga 300 kilometers ang ating biyahe mula Nueva Ecija hanggang sa Sagada. Sa totoo lang, medyo kinakabahan ako ngayong araw. Naiilang ako sa dami ng sasakyan kasi hindi naman tayo sanay na mag long ride gamit ang motor. Masanay tayo mag long ride gamit ang bisikleta. Kaya ang gagawin ko, di bali ng mabagal, basta safe tayo, makakarating din naman tayo sa Sagada. Traffic pa. Masabayan na naman natin itong mga truck na to kanina. So, pinagpasan natin ang ito ang masakit sa kalsadang ito. Kailangan natin igisin itong mga truck. Napakahaba na ito. Siya nga pala, kung bago ka pala sa ating channel, huwag mo namang kalimutan mag-subscribe, paki-hit ang notification bell, at paki-like, comment, and share na rin ang ating video bilang suporta. Alas 7 na ng umaga, mag-almusal lang tayo bago tayo magpatuloy sa ating biyahe. Siya nga pala, itong rock shed na ito ang patunay na malapit na tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Malapit na tayo sa Dalton Pass. Papasok na tayo ngayon sa arko ng Nueva Vizcaya. Ito na yung boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Kung kanina mula sa Karanglan hanggang dito sa Dalton Pass ay puro pataas, mula dito hanggang sa Santa Fe magsisimula naman na ang mahabang lusong. Santa Fe na tayo pero medyo usad pagong. Dami kasing trailer truck ng mga cargo truck. Sa wakas, nakawala na tayo sa traffic. Medyo maluwang yung kalsada nila dito, 4 lanes, kaya mabilis na tayo. Ito na yung tulay ng Mahate sa mga probinsya ng Nueva Vizcaya at Ifugao. Paglampas natin sa tulay na to
ay Lamot Ifugao na. Ayan, welcome to Municipality of Lamot. Nasa loob na tayo ng Ifugao Province. Nandito na tayo ngayon sa Kiangan, Ifugao, isa sa pinaka-scenic road ng probinsya ng Ifugao. Kung mapapansin nyo ang kalsadang ito, yung kabila ay bundok. Yung bundok na yan ay tinipak para maging kalsada, mga limestone yan. Yung kabila naman ay bangin dahil ang baba niyan ay ilog. Mula dito sa Kiangan, ang diretsong daan ay papunta sa Baguio. Ito namang pakanan ay papunta sa Banawe. Ito yung mga limestone na tinipak para maging mga kalsada. Tulay ng Lagawe. Noong unang punta natin na nakabike tayo dito, malinaw yung tubig, pero ngayon kulay brown siya. Ibig sabihin may ulan sa taas ng mga bundok. Mula dito matatanaw na natin yung arko ng Banawe. Siya nga pala, ang Banawe ay pinakakilalang bayan sa probinsya ng Ifugao dahil kilala rito ang Banawe Rice Terraces at Batata Rice Terraces. Bago tayo magpatuloy sa biyahe, give muna tayo ng tubig. Ito nga pala ay pasilidad na ginawa para sa mga travelers at sa mga mamamayan dito na gustong kumuha ng malinis na tubig na pwedeng inumin. Town proper na tayo ng Banawe. Tirik yung araw pero yung lamig ng paligid ay mararamdaman talaga. Medyo malamig dito kumpara doon sa baba sa Nueva Ecija. Mula dito kapag kumanan tayo papunta yan sa Batad Rice Terraces. Pag lumiko naman tayo sa kaliwa papunta na to sa Banawe Rice Terraces. Dito din na magiging daan natin papunta sa Sagada. Ang bayan ng Banawe ay naging sikat dahil dito. Ito ang makasaysayang Banawe Rice Terraces. Layo pa mula dito sa kinaroroonan natin, iikot sa banda dito. Nandun sa tuktok ng mga bundok na yan, yung ulap na yan, nandyan na yung boundary ng Banawe at ng Mountain Province. Yung daan pababa ay papunta sa Barangay Bayo kung saan makikita ang Bayo Rice Terraces, isa sa pinakamagandang rice terraces sa Cordillera. Ganda sana maligo dito sa falls kaso kalamig naman.
Basta. Yung panahon dito medyo unpredictable dahil bundok ito, minsan biglang uulan, minsan naman maaraw, tapos minsan bigla na rin magkakaroon ng mga fog sa ibang parte ng kabundukan. Pababa na tayo ng Bontoc, ang kabisera ng Mountain Province. Finally, nandito na tayo sa bayan ng Bontoc sa Mountain Province. Mula sa Bontoc hanggang sa Sagada, kailangan pa natin bumiyahe ng 32 kilometers. 3:20 na makarating tayo sa Bontoc, mga isang oras pa bago makarating tayo sa Sagada. Ito yung tunnel road papunta sa Sagada. Time check tayo, 4:10 na ng hapon nang makarating tayo dito sa Sagada. Inabot ako ng almost 11 hours sa biyahe. Naging mabagal yung biyahe natin, inabot tayo ng 11 hours sa distance na 300 mula Nueva Ecija hanggang dito sa Sagada. Pero ang mahalaga, nag-enjoy tayo at nakarating tayo ng ligtas dito. 3:20 ng umaga, maaga tayong gumising para magluto ng almusal. Hanggat maaari, iniiwasan kong kumain sa labas kasi mahal, kaya nagdala na ako ng sarili kong lutuan. 3:50 ng umaga, maaga tayo naghihintay ng kasama dito sa harap ng tourism ng Sagada kasi aakyat tayo sa Marlboro Hills at sa Blue Soil. After ng 10 minutes, dumating na yung shuttle namin para ihatid kami sa jump off ng Marlboro Hills. Pagbaba namin sa jump off, marami na yung nag-aabang para mag-hike papunta sa Marlboro Hills at marami rin yung kasalukuyang nagdaratingan. Wala po kayo. Kung pag 4:30 ng umaga, nagsimula na kami mag-hike. Napakalamig ng paligid kaya pare-pareho kaming giniginaw kahit naka-jacket na kami. After ng 50 minutes na hike, nandito na kami sa summit ng Marlboro Hills. Ang Marlboro Hills nga pala ay kilala sa Sea of Clouds during sunrise. Pero ang nakita namin, instead of Sea of Clouds, ang nakita namin ay Sea of Crowds. Dahil hindi namin nakita yung Sea of Clouds dahil ma-fog ngayong araw, tutuloy na kami ngayon ng aming hike papunta sa Blue Soil.
Oh, gan. Maganda yung panahon at dahil wala tayong magawa, magra-ride lang tayo palibot ng Sagada. Susubukan nating hanapin yung Bumudok Falls kasi ayon doon sa karatula, ito yung daan papunta doon sa falls. Ito yung daan papunta sa Bumudok Falls, napakakitid. Kung mapapansin nyo, one lane lang. Kapag may kasalubungan na yung dalawang sasakyan dito, hindi na sila kasya katulad nito. Yung sasakyan sa harap ay may kasalubungan na sasakyan dito sa likod, kaya hindi sila magkakasya. Kailangan humanap sila ng paraan para magkasya sila. Kailangan dito iwas init ng ulo kasi kapag mainit ng ulo dito, lalong tatagal yung problema kasi nga one lane ito. Ang gagawin ni kuya na nasa harap, magbibigay na siya para makapasok si kuya na nasa likod. Organic po dito. Dami oh. Nakakita po ako sa YouTube dyan eh, yung sinira-sira niya na lang Ah, sa Trinidad, La Trinidad Bengue. kasi baka matakaw sa pesticide. Di po, walang bumibili. Ay. Kasi bago po ipunta yan po sa Trinidad Trading Post. Inaalis yung gayam. Magandang hapon po. Magandang hapon. Buti sinemento nyo po ito. Opo, galing po sa Barangay Ira po yung Pinakaayos. opo. Ganda oh. Mga pala dito, maraming trabaho. Hindi yan na lang po ginagawa ng mga magsasaka. Opo. Pero organic naman yung mga kinakain. Ito po yung fish pan. Yan po yung water lily para may pang Ay, ano po yung isda? tilapia. Na 80-year way dito. Ang ibig sabihin po ng bumudok ay Bumubulwak yung tubig or nagbubuga ng tubig. bumubulwak ang tubig. Opo. Lumalabas. Parang ganun. May nagsasalita. Ay, ayun. May bridge. Pero yung mga, kung nakikita yung mga ilaw, yan po yung mga sunflower. Oh, wild. Opo. Pag September hanggang December po, yan po, flowers na po yung mga sunflowers. Ginagawa namin yung mga fertilizer. Gag-grind po namin tapos ayun, i-fertilize namin sa mga bukirin. Natural, ano? Opo, sa mga pichay, ganun. Ayun, yung coffee. Tinanim na po yan. Opo.
Thank you. Ladies first. Thank you po, sir. Kiran po. Thank you. Thank you. Thank you. Yan po ang bridge, papunta po sa taas, sir, sa bundok. Sa mga taniman po. Opo, sa taas. Kasi may nakatalayan din dyan sa taas. Oh, ano pong tinatanim? Sayote, ganun. Palay din sir. Taas. Nahulog ka dyan. Dead ball. Kalaas. Ang po, sa bundok po. Ganda. Wow! Grabe, ganda. Kita? Sige po, ingat po sir sa mga bato, madulas po. Lalo na pagpunta ka po dun sa may bandawag. Ganda. Gaya nga ng paliwanag ni ate, ang Bumudok Falls ay galing sa lokal nilang salita na bumudok, na ang ibig sabihin ay bumubulwak ng tubig. Ayon sa paliwanag ni ate, ang Bumudok Falls daw ay galing sa loob ng kuweba. Kaya yung kuweba parang bumubuga ng tubig, kaya tinawag nila itong Bumudok Falls. Mula sa barangay proper hanggang dito sa Bumudok Falls, inabot lang kami ng 30 minutes na paglakad. Ang sabi ni ate, ang Bumudok Falls daw ay may taas na 200 feet.